Okay, Jeff, ngayong buntag. Okay, sir, ngayong buntag sa kanan. Okay, buntag. Feature ng TIG 200P ni Yamatech. Okay? Ano yung mga knob niya, ano yung mga gamit na to. Okay? So this is the TIG 200P ng Yamatech, single phase 220 volts 200 amperes. Combination of TIG and stick MMA welding machine. So on natin. Okay? So yung pinaka basic niya, syempre yung kanyang amperahe. Basic na mga setting amperage. So 10 to 200 yan. Lagpas pa nga ito eh. 205 yan. Okay, ito yung kanyang amperahe, yung nagtutunaw ng metal. Okay? So may picture siya. Pwede siya i-stick. So sa stick weld 180 amperes lang to. Stick weld 180. Pag TIG ka, pag TIG 205. Okay? 2T 40. Okay? Pag naka-stick yan, hindi yan magpa-function. Itong apat na to. Pero kung naka-TIG ka, yan, magpa-function. Ano yung ibig sabihin na to? 2T and 40. Yun yung sa trigger. Kung mag-trigger ka, yan. Yan. Pag naka 2T, palagi ka lang okay, yan. Palagi ka lang naka-liin. Yan, oh. Pag 40 yan, isang ganyan, tapos while ka nag-welding, bitawan mo, tapos magkukontinue yan na mag-weld. Pag i-off mo ulit siya, habang nag-weld ka, tapos yan, mag-off yan ng kusa. Ibig sabihin na to, yung straight siya yung nagpa-pulse siya. Yan. Ito yung straight, continuous lang yung kanyang amperahe. Yung pulse, yun yung parang umapatay, umaandar yung kanyang pulse, yung kanyang arc. Yan. Pag in-on mo siya, parang pumipitik-pitik-pitik yung kanyang arc. So pulsing yun. Saan ba yung setting na to? Ito, pati ito si hertz. Yan. Yan. Ilan ba yung hertz per second sa, for example, 1 pulse per second. So pipitik siya. Sampulan nga natin. Ilagyan natin ng mga 2 pulse lang, 2 pulse per seconds. Ayan. Malakas to inano natin. Okay? Ayan. Ayan guys. Alright. Paano naman yung yung 2T40? Angkol, paki-check mo yung 2T40. Ilagay mo nga dun sa 40. Hindi, 40. Yan, 40. Isang trigger, tapos take off ka. Pinalagyan natin yung trigger guys. Pagkapatayin ko yan, i-off ko yan. Yun, yung kanyang feature. Okay? So, balik natin sa normal. Yan, normal lang yan. Normal lang yan. Ano yung post gas arc force? Yung post gas in arc force, pag naka-stick ka, magiging arc force yan. Mali yun yung yung nag-aalalay dun sa arc mo. For example, malayo or nag-drop yung kanyang arc. So may arc force na kasabay siya para tulungan yung original na setting. Okay? Pag TIG ka, post gas yan. For example, ito, post gas. Wait lang, naka-post gas yan ha. So lagay mo nga sa lagay mo sa mga 1 to 10 yan eh. So lagay natin sa 3 seconds. Yan. Yan. Yun. So matagal drop yung kanyang argon. Yun yung sa post gas. Okay? So medyo mataas na yun yung setting natin. Okay? So baka makalimutan ng welder. Sobrang tagal. So maubos talaga yung argon mo. Okay? So possible lang lagyan natin ng mga at least mga 2 seconds. 1.5 or 2 seconds. Pag mag-weld ka, ibig sabihin yan, pag nag-weld ka, huwag mo na i-take off para yung last na bead mo masupplyan pa ng argon para kumintab or walang masyadong rumi. Ito yung mga una dudumi ito yung mayroong post gas. Okay. Masyadong rumi. Ito yung mga una dudumi ito yung mayroong post gas. Okay. Downslope. For example, downslope. Lagyan natin ng ganyan. Ilang segundo before magdadrop yung kanyang arc, dahan-dahan. For example, this one.
Yun. Medyo konti eh. Lagyan natin ng mga at least mga 3 seconds. Dahan-dahan magdadrop yung kanyang arc. Hinigil ko na. So hindi bigla yung kanyang take off ng kanyang arc. Papatayin ko yung yung downslope. Automatic 'yan. Yun lang. Thank you.